Dahil sa sobrang kasikatan ko yan, nakalimutan ko ang Diyos. Ayun. Nalulong ako sa droga. Bisyo. Bisyo na yan, siyang nagpalubog sa akin. Nasakit kasi sa tuwing makikita mo yung anak mo, gusto mo yakapin. Yun. Pero yung anak mo, ayaw lumapit sa'yo. Kasi tinatakbuhan ka. Okay guys, isang nabaling mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong likod, Maestro 21 TV, at sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap ay tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong reaction tungkol nga po dito sa naging interview po ni Kuya Bal kay one-on-one interview po ni Kuya Bal kay Dr. Love. Okay? So alam ko yung mga nagagalit po kay Dr. Love ay maaring tataas ang kilay. Maaring hindi naniniwala po sa kwento po ni Dr. Love, pero pinili ko po itong reaksyonan mga kalingap sapagkat nasisiguro ko at nasa aking pakiramdam yung kwento ng buhay po ni Dr. Love mga kalingap ay nakita ko po na ito po ay kakapulutan po ng magandang aral. Okay? Aral po ng buhay na pwede po nating pagnilay-nilayan at gayahin po kung ano po ang nangyari po sa buhay po ni Dr. Love. At saka yung alam ko mga kalingap na marami na pong nakakaalam sa mga kwento, sa kwento po ng buhay po ni Dr. Love, lalo na po itong mga masugid po na taga-subaybay po, taga-suporta po ni Dr. Love. Para sa hindi pa po nakakaalam na ating pong parokyano sa ating channel ay siguro ay hindi pa rin po alam. May mga ilan pa po sigurong hindi alam po ang kwento ng buhay. So, ayan po yung ating bibigyan po ng reaction sa araw na ito mga kalingap. So bago po yan, tayo muna po ay magbibigay po guys sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Eda Vlog, Kalingap Rob. At siyempre sana po ay inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell. At sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may kalog shout out sa ating mga kasamaan po dyan sa Karepa Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan siyempre ng ating Presidente Javier De Leon aka Virador, at ganun din po sa ating mga Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers na nariyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad na mayroon po tayo sa ating bansa. Okay, so tunghayan muna natin mga kalingap ang isang micro video clip na ating pong kinuha po doon sa one-on-one interview po ni Kuya Bal kay Dr. Love, at pagkatapos po niyan ay dito po tayo magbabase ng ating kuro-kuro, komento, opinion at reaction. Panoorin po natin mga kalingap. Kaya pala. Anong kwento, Dr. Love? Kasi dumating ka ng diet. Ikaw lang mag-isa. Opo. Tapos ngayon, nandyan na ngayon ang asawa mo. Anong kwento niyan? Ay, grabe yan, kuya. Sa totoo lang, dumaan ako sa matinding pagsubok bago dumating dito sa Lighthouse. Yun nga, nung nagtawag ka sa akin ng nagtawag ka sa na kung sino yung unang gustong pumunta. Hindi ako makapunta kasi yung panahon na yun, kuya. Mga panahon na yun na kasikatan ko sa biyahe talaga. Yun. Sobrang sikat ako, yung kilalang-kilala akong yung provider, yung kilalang-kilala akong namimigay ng mga biyahe, tinatawag. Sikat ako. Mapapelikula man yan, ibig-sabihin, o commercial man yan, kilala ako. Dahil sa sobrang kasikatan ko yan, nakalimutan ko ang Diyos. Ayun. Sa sobrang kasikatan, nalulong ako sa droga. Bisyo. Bisyo na yan, siyang nagpalubog sa akin. Okay. Tapos, dahil sa pagkalubog ko sa bisyo na yan, doon na naumpisa nasira yung pamilya ko.
nagkalitsi-litsi niya yung anak ko, inaaway ko na, nawala na respeto sa akin yung anak ko. Yung asawa ko, parang wala na rin respeto dahil sa sobrang galit nila sa akin, kinasuhan ako. Yun. Kinasuhan ako. Pinakulong nila ako. Actually, ang kaso ko is bawsi at saka cyber libel. Ang nagkaso sa akin, asawa ko lang din. Asawa mo na din nagkaso sa'yo. Kaso sa akin. Tapos, ay di, ang nagsabi siya sa akin itong huli, talaga, ang nag-file ng kaso sa akin, yung anak ko. Dahil sobrang kahihiyan niya sa akin bilang ama, Okay. nawala na siya ng respeto sa akin. Yun. So, sobrang galit sa akin. Ay, may 3 kaso ako. Kaso ko sa bayaw ko, kasi yung bayaw ko naman ay kinasuhan ako ng trespassing. Tapos kaso ko sa asawa ko, Okay. yung cyber libel, at isa pang kaso na bawsi 9262. Maharap ako sa mga korte niyan. Yung sa isang linggo kuya, akala ko yung makakaalis na ako. Sabi ko, may hearing ako ng Lunes, may hearing ako Miyerkules, Aba, marami. may hearing ako Biyernes. Kasi Tatlo. 3 kaso kuya eh. Sa iba-ibang branch yan ng korte. Kaya, kailangan kong kumuha ng abogado. Yun. Eh, ang bawat kaso sa akin, 80,000. 80,000 ang abogado. Bugado. Abogado. So, anong nangyari sa mga kaso mo na naisampas sa'yo? Yung sa MTC, acquittal. Acquittal. Oo. Yung sa misis ko, dismiss. Dismiss. Dismiss yung dismiss yung cyber libel, dismiss yung 9262. Kasi nagkabalikan kami. Okay. So ang kasi pag nagkabalikan kayo ng asawa mo, Dismiss na agad yun. i-dismiss ng judge yun. Okay. Oo. So malinis na ako ngayon, lala ko kahit malinis ang pagkatao ko. Noong ikaw ay nagkalingap, pumasok sa Kalingap Charity Vlogging, may kaso ka pa noon? Wala na kuya. Wala na. Wala na. Bago ko pumunta sa Kalingap, actually, bago ko pumunta sa Kalingap, siniguro ko muna maayos ko lahat yung problema ko. Dahil ayaw kong magpakita sa Kalingap na may marami akong problema. Pero nung panahon na yan, kuya, hindi pa ako kinakausap ng anak ko. Hindi pa. Hindi po. Medyo Galit sa akin. Struggle ka pa noon. Galit talaga. Struggle ako. Galit ka pa. Grabe yung Galit galit. pa sila. Opo. Asawa ko, kinakausap ako pero plastikan lang. Plastikan lang. Oo. Kumbaga, sabi ko, ang hirap ng ganito, na bilang isang ama, dapat ikaw ay namuno ba? Namuno sa pamilya mo. Dadalhin mo dapat sa tama yung pamilya mo. Pero dumating yung punto na pati anak ko wala ng respeto sa akin. Pati, hindi lang anak ko ya. Buong pamilya ko sa side ko, hindi wala ng respeto sa akin. Ilan bang anak ni Dr. Lab? Isa lang po. Isa. Isa lang po. Okay. So, yung anak mo wala ng respeto sa'yo? Wala na pong respeto. Nung mga panahon na yan, wala na siya respeto sa akin. Baliw na ang tawag sa akin nung panahon na yun. Oo. Tapos yung asawa ko, hindi pa kami on good terms yung mga panahon na yun. Pero kasi nahiwalay ako eh. Na kumbaga sa ibang bahay na ako nauwi eh. Tapos bumalik ako sa kanila. Kumbaga ang pagkikisama nila sa akin, plastic na lang. Plastic na lang. Pero ramdam ko yun na nasakit kasi sa tuwing makikita mo yung anak mo, gusto mo yakapin. Yun. Pero yung anak mo, ayaw lumapit sa'yo. Kasi tinatakbuhan ka. Yung mga nasakit kasi sabi ko, isa lang anak ko. Lumayo pa sa akin. Ano pang gagawin ko? Kaya sabi ko, sana isang araw mapatawad niya ako at mabawi ko sila pareho. Kaya nung pagkatapos ng kaso kong kuya, sabi ko, alis ako. Gusto ko mga ibang lugar. Ayun. Gusto ko iwanan. Kasi kuya, pag nasa Manila ako, hindi ba iwasan, hindi ako babalik sa bisyo eh.
Maraming tukso doon, maraming bisyo. Sila pa rin ang mga kaibigan ko. Sila pa rin ang mga kaibigan Sila mo. pa rin mga kaibigan ko. Sila pa rin nag-aaya sa akin. Mas pinili mong lumayo. Sabi ko, lalayo ako Yun. sa pamamagitan ng pagpunta sa daet kay Kuya Bal. At nagpasalamat talaga ako ng malaki dahil tinanggap niyo ako. Hindi niyo inaalam kung anong klaseng meron ako sa pagkatao ko. Mm. Oo. Wala maraming tanong noon. Wala po maraming tanong. So, salamat talaga. At doon, nung isang taon na ako sa inyo, Kuya, wala akong pamilya na ano nun. Kasi asawa ko, wala man yun sa akin pa. Yung anak ko, hindi pa rin ako tinatanggap. Mm. Oo. Yung tagal, mga 2 taon pa bago nila ako tinanggap uli. Napakahirap kasi nagsisikap na ako, nagpakita ako ng kabutihan. Hindi sila naniniwala sa akin sa mga panahon na yun dahil sabi nila, isa nga akong napakasamang ama kasi hindi maganda yung pinakita ko sa kanila. Doon doon nag-trigger, kaya sabi ko, kailangan kong lumayo, pupunta ako ng daet, at gusto kong kalimutan ang lahat. Kalimutan at mag-umpisa ng bagong buhay. Okay, so yun mga kalingap ha. So ito pala yung ipinupukol. Ha? Ito pala yung ibinabato po kay Dr. Lab sa kanya pong mga katunggali, sa mga kaaway po niya, sa balitaktakan, sa mga kaaway po niya sa loob po ng kalingap kapag sila po ay mayroon hindi gusto po kay Dr. Lab. Ito pala yun, ha? Yung sitwasyon na kung saan sinasabi po niya siya po ay nakulong ng dahil po sa kagagawan po sa bisyo. Okay? Dahil na rin po sa kanya pong nagawang hindi maganda sa kanya pong pamilya at hindi pala ito kaso na gawa po na pinakaso ng ibang tao kundi ang kanya rin pong pamilya pala. Pamilya rin pala niya ang nagpakaso, mga kalingap. Okay? Nang dahil po, siyempre siguro ay hindi na po nila ang kanya pong pamilya ay ang kanyang asawa, ang kanyang anak ay hindi na po niya makayanan ang ginagawa po ni Dr. Lab. At aminado naman po, ayan po yung maganda po rito mga kalingap na noong nandun na sa sitwasyon na yon itong si Dr. Lab ay aminado po siya na siya po ay nagkamali at pagkakamali po niya itong nagawa po niya nang dahil po sa ipinagbabawal na gamot. Okay, dito po natin makikita mga kalingap na walang dulot po na maganda kapag ang isang tao ay napariwara o napunta po sa paggamit po ng ipinagbabawal na gamot. At ito daw ay bunsod po doon sa noong panahon na yon mga kalingap ay pumunta sa ulo nilagay po ni Dr. Lab ang fame. Okay? So ibig sabihin nung panahon daw na yon mga kalingap ay mayroon pong kakayanan o para bagang malakas kumita po si Dr. Lab noon at sikat na sikat daw po siya noon mga kalingap. Okay? Di ba nga itong mga artista po natin, kaya po sila ay minsan ay nalilihis din po ng landas ay dahil po sa kasikatan o dahil po doon sa madali po nilang nakukuha po ang pera. Nagkakaroon po sila ng madali ang pera po, kumbaga. Kaya po sila po ay prone doon sa paggamit po ng pinagbabawal na gamot. Dito nakita natin mga kalingap na kapag ang isang tao ay napalihis ng landas ay hindi na sila po ay nakakapanakit na. Kaya pala siya po ay kinasuhan ng kanyang asawa ay nakakapanakit na po. At inamin din po yan ni Dr. Lab mga kalingap. Para bagang wala na po sa kanyang sarili dahil binaliwala na rin po niya yung pagmamahal po niya sa kanyang pamilya, sa kanyang anak na nag-iisa pa naman daw po yung kanyang anak at sa kanyang pong
asawa. Ang maganda dito mga kalingap, yung pagtanggap po, nung nandun na sa sitwasyon na dinidinig na po yung kaso po ni Dr. Love, ay doon na nagkaroon po ngayon ng realization, doon na ngayon nagkaroon ng pagkakataon o pag-isipan po niya yung kanya pong mga pagkakamali na, na kanyang nagawa. Kaya dito ay bumalik po siya doon sa kaisipan na talagang dapat po niyang pahalagahan. Dapat po niyang pahalagahan po yung pamilya. Durin mo, sabi niya, nag-iisa lang po yung anak niya, pero hindi niya magawang mayakap. Nagdahil po sa kinikimkim ng anak po niyang galit sa kanya at hindi na po siya siguro nakikilala noong panahon na siya po ay nasa impluensya ng droga, ay napakasakit daw po sa pakiramdam. Oo nga naman po, tayong mga magulang, kung ganito po ang ating anak na sa labis po natin na pagmamahal sa kanila, ay lumalayo po sila ng dahil po sa ating ginawa. Maski sabihin pong gusto mong yakapin, ay hindi mo mayakap. Doon ko nakikita po itong si Dr. Love, mga kalingap, yung pain, yung lungkot, yung sakit na kanyang nararamdaman yung panahon na yon. So mabuti na lamang po at nakapag-isip-isip na lumayo-layo muna sa kanyang mga barkada, sapagkat kung nandyan pa rin po siya, pinagpatuloy pa rin po niya, nariyan pa rin po siya, ay maaring tuloy-tuloy pa din. At dito pinagpapasalamat ni Dr. Love, mga kalingap, na tinanggap po siya ni kalingap ni Kuya Bal na hindi inalam daw po. Hindi na daw po inalam kung anong pagkatao, kung ano ang nasa loob ng pagkatao po ni Dr. Love. Yun din po naman ang isang maganda po sa kalingap. Bagamat may mga nagkakasala, may mga taong nagkakaroon ng pagkakasala din po sa kalingap, nakagawa po ng hindi maganda sa kalingap. Ang maganda po kay Kuya Bal at sa buong kalingap, lalo na po sa pamilya Matubang, mga kalingap, ay binibigyan po ng pagkakataon na magbago po ang isang tao. Yan po yung maganda po sa kalingap, mga kaibigan, mga kalingap. Gaya po kay Federico Santos. Pasensya ka na, Federico. Shout out. Alam po naman natin kung ano ang ginawa po ni Federico Santos sa kalingap, kung anong panlalait sa beneficiary po ng kalingap. Pero nung humingi po ng tawad, ay wala pong kondisyon or tinanggap kaagad. Kasi sabi nga po ni Kalingap Rob, kung humihingi ng kapatawaran, bakit hindi patawarin kung ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kayang mga tao? Hindi po ba? So ang gumalaw po sa buhay po ni Dr. Love ay ang Diyos. Siguro, maski sabihin po natin, ang isang tao ay mayroong kasamaan sa kanyang kaibuturan, ay may natitira pa rin po sigurong may natitira pang kabutihan sa kanyang pagkatao. Kaya siguro po ay binigyan po siya ng isa pang pagkakataon ng Panginoon Diyos. Isa pa pong halimbawa na itong mga tao na nakagagawa po ng hindi maganda sa kalingap. Ito naman po ay parati po niyang sinasabi din sa kanyang naging live na minsan ay naligaw din daw po ng landas. Ito pong si Hasa. Itong si Hasa ay minsan ay sinasabi ay naligaw din po ng landas. Naging rebelde rin po sa kalingap dahil po kay Reyna. Napasama po siya doon sa grupo na kumakalaban po sa kalingap. Pero ano po ang nangyari? Siya po ay nagbalik loob sa kalingap at binigyan naman po siya ng pagkakataon po ni Kuya Bal upang ayusin ang kanyang pagkakamali. Ganon po dapat, mga kalingap, yung hindi na po tayo, bibigyan po dapat natin ng pagkakataon. Kaya nga ang gobyerno po natin, ayaw po ang death penalty. Bakit po ayaw ng gobyerno po natin ang death penalty? Kasi
papaano na lamang po kung nagbago naman po yung tao. So bibigyan mo ng pagkakataon yung tao na para mabaguhin po niya. Kung si Saint Paul nga, si Saulo sa Biblia, si Saulo po ay magnanakaw, basagulero, pero nung nakilala po niya si Jesus, di ba nagbago din? Kaya naging ano pa rin siya, naging preacher. Okay? So, ganun po siguro. Okay? So, dito kay anong pangalan? Itong kay Dr. Lam. Okay? Napakaganda na itong si Dr. Lam ay bumalik sa kanya yung pagpapahalaga sa pamilya. At dito nakita po niya kung ano ang nararapat na gawin upang bumalik sa kanya ang kanyang pamilya. Hanggang kumilos po ang Panginoon at the rest is history. Okay. So yan po. Kaya nga lang, siguro, alam po naman natin na yung karanasan po ni Dr. Lab, kaya barumbado, pero iyakin pala. Sa likod o sa likod po ng isang barumbadong tao ay may nakatago palang mamon. May nakatago palang kalambutan ng puso. Yan. Kaya siguro, para hindi ma-misinterpret, alam po naman natin, kilala po natin itong si Dr. Lab kung papaano magbigay po ng kanya pong opinion. Talaga naman pong very straightforward. Okay? Na walang sinisino. Itong si Dr. Lab, maski sabihin pong nakakasakit na po ng damdamin, at lalo pang sasabayan pa po ni Dr. Lab ng pang-asar na tawa. Di po ba mga kalingap? So siguro, dahil po sa pagkakataon na ibinigay po ng Diyos kay Dr. Lab, siguro kay Dr. Lab, bagamat wala po siguro akong karapatan na magbigay ng payo po sa inyo, this is an unsolicited advice. Siguro para sa akin, dahil po sa pagkakataon na binigyan ka po ng Diyos ng pangalawa pagkakataon, siguro ay iwasan na tayo po ay makapanakit. Hindi masama na tayo po ay magbigay ng ating opinion. Pero sana lang ay upang ganun ay huwag tayong makapanakit sa ating kapwa, ay iwasan na po siguro yung pagbibigay ng opinion, pagbibigay ng iyong reaction na hahantong doon sa ikakasama ng loob ng isang tao. Yun po siguro mga kalingap. So, sana ay marami tayong natutunan. May marami tayong natutunan po sa buhay po ni Dr. Lab. Okay? So, hanggang dyan na lang muna tayo mga kalingap. Ulit, tangkilikin po natin Kuya Bas Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rab, at syempre, sana po inyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po na like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell. At sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.